Paano labanan ang narcissistic husband na may kabit sa abroad? So, LDR ito, long distance relationship. So, ito ay request, no, additional request ni ma'am. So, sabi niya dito, yan, mababasa niyo naman dyan. Next, dapat lagyan mo din content kung paano lalabanan ng mga narcissist na husband. Lalo na LDR kapag may kabit at no contact na, like block pa ng lalaki ang asawa. Okay. So bago ko ito simulan, gusto ko lang kay ma'am na ipahayag, no, ipaalam sa inyo na napaka laking tulong ng ginawa ng asawa mo para sa iyo na no contact. Yung iba kasi naa-upset dahil sa syempre masakit ito kasi niloko ka. Pero alam nyo, pag pinag-usapan natin ang narcissism, no, yung gagawin ninyo para maproteksyonan ng sarili nyo, para kayo ay makapag-move forward, no, mag-start na kayo ng inyong healing journey, napaka-importante ng no contact. Kasi ito yung gusto kong gawin nyo eh, no contact. Pero ang nangyari dito, siya na yung nauna. Kaya ito, plus to plus, okay to. So malalaman nyo yan kung bakit sinabi ko na ito ay malaki na itutulong. At ito ay advantage. Alright, so simulan na natin. So, ang una, dapat maunawaan mo na hindi magbabago ang narcissistic mong husband. Another one, humanda ka na, no? Maging alisto sa gaslighting at manipulation. So ako, marami na akong ginawang content dyan tungkol sa gaslighting and manipulation. I think I know, no, dun sa mga matagal na dito sa aking page, sa aking account, maintindihan nyo yan. Alright? Yun yun. Okay. Another one, huwag kang aasa sa apologies. Ito yung mga ano na nare-receive ko messages na nagtatanong bakit daw hindi nag-apologize yung asawa niya, pinatawa daw niya, bakit daw ganun, parang siya pa may kasalanan. Eh kasi nga narcissist. So hindi sila nag-apologize. Kung nag-apologize man sila, peke. Kaya wag na kayong mag-expect kasi mapoprostrate lang kayo. Alright? Another one, huwag kang aasa sa remorse or pagsisisi. Hindi mangyayari yan. Hindi nagsisisi or may remorse ang mga narcissist. Kaya nga pag ang narcissist nag-cheat at nahuli mo, nagtaksil, tingnan mo yung mukha nila. Mukhang walang pagsisisi. Nakakainis. 'Di ba? Because ganun nga sila eh. Kasi naiinis siya hindi sa sarili niya o hindi siya na nagsisisi sa ginagawa niya. Nagagalit siya, no? Imbes na magsisi, nagagalit siya kasi nahuli siya. Yun ang nangyayari dito. Kaya sila pa yung galit, di ba? Kasi ugali nga nila ganyan. Okay, another one, limiting contact. Ito na nga yung sinasabi ko. Limit nyo yung contact. Kung po pwede, i-block ninyo. Kung po pwede, no? Kung kaya nyo naman ng mga bata na buhayin, po pwede itong yung gawin. Mas maganda ito. Ang tawag dito ay going gray rock. So gagawin mong boring yung usapan ninyo, no? Poproteksyonan mo yung mental health mo by doing this. This is what we call communication boundaries. Kasi toxic kausap itong mga ito lalo na after cheating, no? Pababalik ta rin ka nito eh. Sasabihin nito na kaya siya ng cheat or nagtaksil gawa mo. So ito yung mangyayari kaya ayoko nang nakikipag-usap kayo sa mga narcissist na husband na gumawa ng ganito. So ang tawag dito going gray rock. So, ang nangyayari dito, ang gusto ko iparating sa inyo, yung tinatawag na emotional neutrality. Kalmado lang kayo. Kailangan ay you need to learn how to control your emotion. Kailangan yung emotional intelligence ninyo o yung EQ, no, yung emotional quotient ninyo, pataasin ninyo. Kasi let's go back, yung EQ, napapataas ito. No? According sa mga expert na pwede mong pag-aralan pataasin ng emotional quotient mo or emotional intelligence mo, yun ang kagandahan dyan. So, kailangan mong gawin yun para makontrol mo yung emotion mo, meron ka ng emotional neutrality. Pag minura ka, you know what to do, you can control yourself, hindi ka papatol. Something like that. Alright. So another one, no, mangalap ng ebidensya at impormasyon. Napaka-importante nito. Document everything. Kailangan may screenshot kayo. Okay, importante yan. Okay? Alam niyo na, pag sinabi kong ebidensya at impormasyon, hindi ko na to kailangan i-elaborate. Yung mga text messages, no, mga kung ano-ano, you need to document those things para meron kayong pinanghahawakan. Okay, another one, mag-focus ka sa buhay mo, sa karir mo, sa trabaho mo, maghanap ka ng trabaho, magnegosyo ka, no, magpaganda ka, magayos ka, no, wag kang magmumukmok. So you need to do that. Mag-focus ka sa sarili mo. Wag mo nang isipin na siya ay magbabago at i-fix mo. You don't need to fix him because he is already broken. All right, let's go now. To another one. Separation is the healthiest way. So humiwalay na kayo, okay? Hindi ko na to i-elaborate.
humiwalay na kayo, mahirap itong gawin pero kailangan nyo itong gawin. Another one, maghanda sa legal battles. Okay? Battles to pambote. Legal battles. Okay? Yan. Madugo ang labanan kapag kinalaban mo ang narcissistic husband. Gagawan kanya ng problema. Expect nyo na yan. Alright? Consult a lawyer kung mayaman. Okay? Consult yung PAW kung medyo, tagilid ng budget. Alright? Huwag nyong gawing excuse yung, wala po akong pera, may PAW dyan. Pwede yan. Okay. Expect nyo yung labanan sa pera at saka yung legal battles o labanan sa custody ng mga bata. Alam ko marami sa inyo nakaka-relate dito. Okay, kasi yan ang isa sa mga pinakamalupit na challenges ng pakikipaghiwalay sa narcissistic husband. Another one, you need to create safety plan. Marami ang nagbabanta na papatayin niya yung kanyang misis kapag humiwalay, papatayin niya yung mga bata, mga ganon. May mga ganon threat eh. No? O kaya siya ay magpapakamatay, no, babariling ka tapos magpapakamatay. Uuwi ako diyan, babariling kita tapos magbabaril din ako. Something like that. Alam ko marami nakaka-relate sa inyo. Kapag ganito, no, kumonsulta kayo sa authority. Sino yung mga authority? Police, no, barangay captain, no, barangay tanod, pwede rin, no? O kung sino man ang alam niyo na authority dito sa ganitong usapin. Okay? I know you have a lot of information regarding kung sino ang pwedeng kausapin. Kung wala kayong alam, magtanong kayo sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kabarangay kung paano yung gagawin. You need to protect yourself. Alright? Police, kapag kaganyan na nagkakabanta ang portion na. Okay? Protect yourself. Ang takeaway ko dito, medyo mahaba na yung content. Fixing him. Wag. Okay? Wag niyong subukan. Masasawi kayo. Mag-focus kayo sa sarili nyo. Protect yourself. So you need to shift. No? I-shift mo yung iyong mentality, yung iyong mindset pagdating sa ganitong bagay na wag mo siyang i-fix, wag mo siyang i-save, you cannot do that dahil narcissistic husband yan. Focus sa sarili mo, protect yourself. Yung sarili mo ang i-fix mo, hindi siya. Okay? See you in my next content. Bye for now.